Dito naman tayo sa compliance sa proper management ng mga plastic mula sa mga kumpanya sa Pilipinas. Ating tatalakayin kasama si Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Jonas Leones. Yusek Leones, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang umaga, Ninya, Yusek Marges at sa ating mga nakikinig ngayon sa kanilang tahanan. Yusek, una po sa lahat, kumusta po ang compliance ng mga kumpanya sa plastic law sa bansa sa ilalim nitong Extended Producer Responsibility Act? Ilang libong obliged enterprises po ba meron sa bansa at ilan sa mga ito ang nakapag-comply na ng kanilang EPR plans sa ngayon? Sa ngayon, Ninya, Yusek Marges, gumaganda naman yung compliance natin. Nag-register na sila sa atin. Bagamat ang nasa listahan ng DTI ay 4,000 industries ang kailangang mag-comply, but itong 4,000 na ito kailangan pa nating i-filter. Sa ngayon, dahil itong taon na ito, ang target sana natin, maka-reach natin yung 1,000 compliance. Sa ngayon, nandito tayo sa kulang-kulang 800 na ang nagko-comply sa atin at palagay ko sa ating mga obliged enterprises, kahit natin mag-register sila para matulungan namin sila yung sa mga compliance under the Extended Producer Responsibility. Yusek, para mas malinawan ang ating mga kababayan, ano po ba yung requirements na hinihingi ng batas na ito? At paano po kinoconsider na obliged enterprise ang isang kumpanya sa ilalim ng Extended Producer Responsibility Act? Maganda. Thank you, Yusek Marge, sa tanong. Bago nagkaroon ng Extended Producer Responsibility Law, meron tayong Solid Waste Management Act. Ito ang responsibilidad nitong mag-ayos ng mga basura natin ay mga lokal na pamahalaan sa atin, katulong ang DILG. Doon sa batas na ito, hindi masyadong malinaw yung role ng private sector, mga producers. So dito sa batas na bago, yung EPR law, nakalagay po rin, nakasaad dito, lahat na nagpo-produce ng plastic, responsibility nila na recover itong mga nagawa na produce nila. At sabi sa batas, ngayon 2023, lahat ng obliged enterprise, mga producers, kailangan makolekta nila ay 20% ng kanilang footprints. 20%. Kung hindi sila mag-comply, pwede silang makasuhan natin, magbigay ng mga sanctions. So itong kagandahan dito, local government at saka private sector magtutulungan para may address yung problema sa basura natin. As you said, sir, wala pa sa 1,000 ang nagsumite ng kanilang EPR plan. So, ano po ang gagawin ninyo? Kasi hindi masyadong maganda yung balita na yan considering there were out of 4,000. Yung 4,000 naman talagang yun yung listing, pero not all 4,000 may be required kasi iba naman ang kanilang ginagawa. Pero sa ngayon, yung 1,000 na peg natin mukhang maganda na rin yun dahil talaga nakikita nila. Kasi marami ding mga reason kung ba't di na ako comply. Unang-una, pagka gumawa ka rito sumunod ka rito sa batas ito, kailangan din ng resources niya, no? Using Marge. Kailangan mga retrofitting. Pangalawa, may mga technology na hindi pa available. Kasi kailangan nating i-recycle, kailangan nating i-repurpose, so kailangan natin ng technology. At pangalawa, yung mga iba, yung attitude natin na wait and see. So, tingnan muna natin, baka yung iba hindi nagko-comply, mga nagko-comply. So, pero sa ngayon, yung massive yung aming IEC, para maintindihan nila kung ano ang dapat nilang gawin. Meron mga positive naman yung mga response nila sa ating mga orientation sa kanila. So sir, medyo mahirap po i-enforce ang batas na ito, no? Pero ano po ang inyong mga paraan upang mas maintindihan pa ng mga kumpanya yung operational modes of implementation ng batas na ito? Ngayon, hindi lang talaga DNR ang kailangan namin dito. May mga ahensya kasi sa batas na kailangan magtulong-tulong. Unang-una, yung Department of Finance. Sila yung nagbibigay ng mga insentibo para mag-comply dito ang mga enterprises. Pangalawa, yung DILG, Yusek Marge, alam natin na yung local government units play a vital role in really addressing the garbage problem. Pangatlo, yung DTI, kasi sila yung nagre-regulate ng mga enterprises. So, hindi lang DNR, so kami mga ahensya, yung whole government approach dito sa ilalim ng administrasyon ng Presidente Marcos, tsaka aming kalihim, talaga nagtutulong-tulong yung mga kalihim para i-orient yung mga private sector, yung mga producers. Kanya nga lang talaga dahil talagang bago yung batas na to. Kahit na sa ibang bansa, bago rin tong Extended Producer Responsibility. So tayo medyo nag-a-adjust pa
siguro pag na-meet na natin yung talagang, implementation na to, na ayos na, ito yung mga bago mga birth pains natin na tinatawag. But I'm optimistic and I believe that once we implement this EPR law, tuloy-tuloy na to at lahat magko-comply na. Yan, o nga sir, bago pa ang balita at sabi nyo nga birth pains, pero napakagandang initiative nito at batas. Matanong ko lang, ano po ba ang kaparusahan sa mga kumpanyang hindi tutugon sa batas na ito? Malaki ang dito. Bukod sa unang-una, sa first offense, 5 million agad pag hindi nag-comply. Then second offense, nasa mga 10 million, 15 million. Ang mahirap dito, hindi yung pera kasi yung mga companies natin, may mga perang pambayad ng penalty. Ang mahirap dito, yung sanction na ibibigay ng ating pamahalaan. Pwedeng patigil sila, pwede silang issue ng cease and desist order kasi regulasyon na dapat nilang sundin. So, kaya nga siguro nag-hirap din sila mag-comply dahil baka pagka nag-register sila, malaman na hindi sila nagko-comply. Pero gusto ko sanang banggitin dito sa ating programa na makipagtulungan lang sa atin. Tayo naman hindi naman kami mangiipit sa pamahalaan. Gusto lang natin sila matulungan para pare-pareho nating ma-implement na maayos yung batas na ito. Ang bigat kasi ng penalty. So, dapat talaga mag-cooperate ang mga kumpanya na ito. At saka mabigat dito ang penalty sa financial pagka talagang napatunayan hindi sila nagko-comply. Yung cost ng kanilang production, yun ang mag-equivalent nun, yun ang penalty sa kanila. So, kailangan talaga mag-comply sila sa batas na ito. Agree. Sir, sa ibang usapin naman, meron ho tayong tanong mula kay Sam Medenilla ng Business Mirror. Ano daw po ang update sa Manila Bay Reclamation? At nag-resume na daw ba ang mga activities po doon? Sa ngayon po, ang development dito sa Manila Bay, nagutos po ang ating Pangulo at ipatigil muna. Suspend lahat ng activities ng reclamation sa Manila Bay pending yung dalawang requirement. Number one, ang ginagawa ng DNR ngayon, yung tinatawag natin compliance review. So, titingnan natin doon kung itong mga companies na ito na-reclaim, sumusunod sa environmental laws. So, kung meron silang violation, pwede sila talagang hindi i-recommend for resumption. Pangalawa, kailangan natin mag-conduct. Sabi ng ating polisiya, kailangan mag-conduct tayo yung tinatawag nating cumulative impact assessment. So, para makita natin yung mga development dito sa Manila Bay, ano ba talaga yung dapat? Ano yung mga nandyan na? Ano yung pwede nating gawin para ma-restore natin yung beauty, restore yung dating sitwasyon dito sa Manila Bay. At ito ay in compliance sa Supreme Court order, yung mandamos natin. Kasama natin ang DILG yan, palagi. Dapat meron ka rin mensahe. So sila ang ating nakakatuwang dito dahil mga local government ang natin. Kaya nga, ang ating kalihim talagang lagi nakikipagtulungan kay Secretary Benhar para ma-implement itong mga regulasyon na ito. Alright, so sir, as much as we want to interview you more, ang dami pang pwede sanang pag-usapan po, no? Hingi na lang po kami ng mensahe at paalala ninyo para po sa ating mga kababayan na nanunood sa atin ngayon. Sa akin, ang mensahe ko lang, lalo-lalo na sa mga private sectors, mga producers natin ng plastic. Huwag kayong matakot sa DNR, huwag kayong matakot sa pamahalaan. Kami po ay nandito para tulungan kayo na ma-implement natin na maayos yung EPR. Huwag niyo isipin po yung mga penalties natin. Ang mahalaga, makapagsubmit tayo ng EPR programs at makaregister tayo sa DNR at kami po ay nandito para tulungan kayo. Okay, sir, meron po tayong pahabol na isa pang tanong mula sa media. Meron po papasok na tanong dito, no? Inaantay. Okay, tinext sa atin. Buti na lang andito ang aking Akin wala. cellphone. Ito po ang tanong mula sa media. The Pasay City Eco-City Coastal Development Project has been granted an environmental compliance certificate and clearance to resume the reclamation activities. Sir, may we know the basis of this decision by the DENR? This is a question from Ivan Mayrina of GMA News. Sa ngayon ang update, ngayon ko lang narinig na meron ng gano'n, ano? Pero sa last na pag-uusap namin, nagkaroon kami ng hearing sa Congress last week. So, nakalagay doon na talagang wala pang nag-resume. I'll check that. Pero sa amin kasi, after the compliance review namin, isusumitin namin yung recommendation natin sa Office of the President. At sila po ang magde-decide niyan kung tutuloy or hindi.
Pangalawa, ang gusto po natin talagang mangyari ay makita kung nagko-comply sila sa mga requirements. Kasi ECC yan, pero sa ECC natin, Nina, Yusek Mars, may mga conditions na dapat nila sundin. So even if we have already issued the ECC, pwede natin yung compliance ng mga conditions. If they fail to comply with those conditions, then I believe we cannot recommend or endorse the resumption of any activities in Manila Bay. For sure, So we'll check, strict Nina, and I So- think ito yung dalawang requirement, compliance review at the same yung cumulative impact assessment. So not just the compliance certificate, it's not enough. It's not enough. Kailangan Oo. sumunod pa rin yung mga companies, yung mga projects na ito sa mga conditions na nandun sa ECC. Okay, sir, sabi ko sa inyo, marami talagang gustong magtanong sa inyo. Next time, please do come back. Anytime, Yusek Marts, Nina. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DENR Undersecretary Jonas Leones.